Wala akong natanggap na kickback. Yan ang giit ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. May isiniwalat din si Bonoan tungkol kay Batangas Congressman Leandro Leviste at ang kanyang ina na si Senador Loren Legarda. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Hannah T. Hindi makapaniwala si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga paratang na tumanggap daw siya ng kickback sa infra projects. Itinanggi niya rin ang pag-authorize umano ng mga listahan ng mga proyekto. Kasunod daw ng pahayag ni Representative Leandro Leviste tungkol dito. Ayon kay Leviste, may mga proyektong pre-ordered sa DPWH kung saan pinipili na ang mga kontratista bago pa raw ang bidding. At may listahan pa raw ng mga proyekto na ipinamigay sa mga district engineer bago maipasa ang 2025 budget. Sa isang pahayag na ipinadala ng kampo ni Bonoan sa Billionario News Channel, sinabi niyang isang beses lang daw silang nag-meet ni Leviste nang magpulong sila kasama sina Senator Loren Legarda at Representative Jojo Ang. Sa meeting na yun, ni-request daw sa kanya ang pag-increase ng allocable amounts na 2 billion pesos each para sa legislative districts ng Batangas at Antique. Pero bilang kalihim ng DPWH, wala raw siyang authority i-adjust ang nauna nang na-compute na allocable amount sa mga distrito. Adopted na raw kasi ang formula nito mula pa sa unang DPWH infra budget ng Marcos administration. Paglilinaw ni Leviste, hindi niya binanggit na si Bonoan ang nagbigay ng listahan ng mga proyekto. Nakuha raw niya ang DPWH documents sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ang mga ito ay data ng budget ng bawat congressional district at binigyan siya ng access ni Cabral sa mga dokumento sa blessing umano ni Secretary Vince Dizon alinsunod sa transparency sa DPWH. Sa isa namang hiwalay na pahayag ni Bonoan na ipinadala niya sa amin, itinanggi niyang tumanggap siya ng pera o anumang pabor para sa mga infra project. Ito kasi ang paratang ng dati niyang bata na si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Bernardo, nagsiset aside ng mahigit kumulang 15% commitment si Bonoan para hatiin ang mga ito. 25% ang mapupunta umano kay Bernardo, habang ang balance ay sa kanya raw mapupunta at kay Cabral. Baseless at peke ang mga aligasyon ayon kay Bonoan. Sa 44 years niya raw sa DPWH, may integridad siyang nagtrabaho. Kumpiyansa siyang his service speaks for itself at mananaig ito kaysa sa mga pagtatangka umanong sirain ng kanyang pangalan. November 11 ang ibalitang umalis si Bonoan sa Pilipinas pa US para samahan ang asawa nitong nagpa-eye operation doon. Cleared ang kanyang paglipad noon dahil wala pang whole departure order o arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado, nasa maayos na kondisyon naman daw si Bonoan at inaasahan ang kanyang pag-uwi ng bansa sa December 17. Si Bonoan ang nooy kalihim ng DPWH nang pumutok ang flood control scandal pero kalaunay bumaba rin sa pwesto ito habang iniimbestigahan ng Senado. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.